Hi guys! Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po ay gagawin lang po natin or gagawin ko lang po yung request ni ma'am. At bago po pala tayo mag-umpisa guys, gusto ko lang pong mag-thank you sa inyo ulit dahil umabot na po tayo or umabot na po ako ng 20k subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at nawapoy hindi po kayo magsasawang manood at sumuporta sa aking YouTube channel. Guys, ngayon po ay i-share or ituturo ko po sa inyo kung paano po yung yung tamang pagtuhog sa isaw. May comment po tayo, ayan po sa taas, ilalagay ko po kung ano po yung comment niya. Ang sabi po niya ay, ma'am, sana po mag-tutorial po kayo. Mag-tutorial daw po ako kung paano po yung tamang pagtuhog sa aking mga ginagawang barbecue. Ito po muna, unahin ko po yung isaw guys. Ayan, ganito po yung ginagawa ko sa isaw ma'am. Medyo malapad yung ikot. Sa iba po kasi nakikita ko medyo maiksi lang po yung ikot niya. Ang tendency po pagka ganun po, itutok mo dito na. Pagka ganun po, pag maiksi po yung ikot, ang tendency po, ang nangyayari po sa isaw ay halos dumidikit na lang po sa stick pag maiksi po yung ikot niya. Kaya po ang ginagawa namin guys, ang ginagawa po namin ay medyo malapad po yung aming ikot. Ganito po yung ginagawa namin. Yung isaw po, pag sanay ka po, medyo madali na lang sa'yo katulad ng anak ko. Yung anak ko nagbibideo sa akin, siya po yung gumagawa nitong mga isaw na to guys. Ayan na po yung nagawa niya. Sanay na po siya, pero pag umpisa po or nag-uumpisa pa lang tayo, aantukin tayo, nakakaantok itong isaw guys. Pero pag sanay na tayo, madali na lang para sa atin to. Yan po yung itsura niya. Malapad po yung ikot. Ulitin ko po, malapad po yung pag-ikot natin. Madali lang naman siyang tuhugin. Laparan natin yung ikot para po pag naluto siya, hindi na lang siya nakadikit sa stick. Kasi nag-i-impis po siya or lumiliit po siya once na naluto na po. Lahat naman po ng mga niluluto natin na mga karne or mga pagkain, pag naluto, lumiliit siya or umiimpis. Kaya po ang ginagawa ko po ay nilalapadan po namin yung aming pag-ikot. Kasi yung pag ganito lang po yung gagawin natin, halimbawa po pag ganyan lang po yung gagawin natin, yung maiksing ikot, yung ganyan, yung maiksi na yan ganyan. Yung parang halos nakadikit na lang siya sa stick. Ayan. Pag naluto po yan, halos kumakapit na lang po yan sa stick. Pagka ganyan po na yung iikot-ikot lang natin siya para tayong nagtatahi. Pag naluto po yan, wala na tayong makikitang isaw, halos dumidikit na lang yan sa stick. Kaya po ito po yung ginagawa namin. Ang isaw pala namin na ganito, baka po may magtanong, ganito kalaki. Yan po, ganyan kalaki, 10 pesos po. Ayan siya, 10 pesos po yung isaw namin na ganito kalaki. Tapos po, kung may magtanong po, kung may tutorial ba, may video pa ako nito kung paano po ito binababad or minamarinate at paglaga. Check nyo po yung aking YouTube channel. May mga video na po ako sa pagmarinate nito at sa paglaga. Sa paglaga po, 2 video po ang meron ako nito. Ayan, yung paglaga ng isaw na hindi siya lalambot at hindi siya malulusaw, meron po akong video niyan ma'am. Tapos meron din po akong tutorial or video kung paano po mag-marinate ng isaw. Hiwalay po yun. Hiwalay po yung paglaga ng isaw, hiwalay din po yung aking pag-marinate ng isaw. Yan po, ganito po yung ginagawa namin. Ulit-ulitin lang po natin hanggang sa masanay po tayo. Kasi kami po nung nag-uumpisa po kami nagbabarbecue, ganun po talaga. Medyo nakakaantok talaga yung pagtutuhog ng isaw. Pero sa katagalan, pag nasanay ka na po at nakikita mo naman na talagang tinatangkilik yung ating isaw, ayan, mawawalan ka po na baligaganahan ka po pagka halos lahat ng binibenta naming isaw ay ubos. Yan po, ito po pala guys ay 5 kilos araw-araw po. Once na linggo at saka Sabado, 6 kilos po yung ginagawa namin. Yan, ganyan lang po. Ikot-ikutin lang natin. Piliin po natin kung meron, kasi pagka ganito po, kailangan yung isaw hindi malambot. Hindi siya malambot para hindi po siya mahirap tuhugin at hindi siya mahirap ihawin. Kasi once na malambot po yung isaw, mahirap siyang tuhugin at mahirap siyang ihawin. Kasi pagka inihaw natin, dumidikit po sa ihawan yung isaw na malambot guys. Kaya piliin po natin yung isaw na hindi siya malambot.
May mabibili din po sa palengke na nalaga na hindi malambot. Piliin din po natin yung hindi malambot. Tapos kung gusto niyo pong magsariling laga or kayo na mismo ang maglaga, mas nakakamura po tayo doon. Kaso po mas mauubos po yung oras natin lalo na pag maramihan. Kaya yun, nagbibili tayo ng nakalaga na piliin natin yung matigas, medyo matigas or makunat. Ganito guys, oh. Yung hindi siya basta-basta puputol. Kaya hindi siya basta-basta mapuputol. Naghugas na po pala ako ng kamay. Hindi na po kami gumagamit ng gloves. Kasi po, lagi po akong nasa, pagka ganito po na nagbabarbecue ka, lagi kang naghuhugas, malinis na po yung aming kamay guys. Kaya, at saka sa gabal po pag may gloves. Nasa sa inyo po, pero sa amin, malinis naman po yung aming kamay. Habang kami po ay nagtutuhog ng mga ihaw-ihaw. Isinisure po namin na malinis po yung aming mga kamay. Kapag kami po ay nagtutuhog ng aming mga ihaw-ihaw. Ganito lang po. Hindi rin po natin siya igaganon, yung ilalayo. Yan guys, yung parang ihiwalay natin para marami siya tignan. Kasi ang tendency po niyan, masusunog po yung stick. Kaya po, medyo isiksik natin yung ating pagtutuhog. Ayan guys, medyo isiksik natin para hindi po masunog yung stick. Yan lang po guys. Tapos, isi-share ko rin po sa inyo, ipapakita ko rin po yung pagtutuhog namin sa iba naming mga ihaw-ihaw. Yan lang po. Ito po yung natuhog ng aking anak. Ayan siya. Ganyan po, siksik siya. Tapos ganyan kalaki, ulitin ko po, 10 pesos po yung ganito kalaking isaw namin. At sa video ko po kung paano po mag-marinate nito, check nyo po yung aking YouTube channel. Pag-marinate at paglaga po ng isaw ng manok. Hi guys, ngayon po isi-share ko naman po sa inyo or ituturo ko naman po sa inyo or ipapakita ko naman sa inyo kung paano po yung pagtuhog namin sa aming pork barbecue. Ito po guys, yung isa din po sa aming bestseller bukod doon po sa isaw. Yung ulitin ko po, yung bestseller po namin sa aming mga ihaw-ihaw guys, yung Betamax, isaw, at etong pork barbecue. Kung alin po yung marami namin ginagawa, yun po yung aming bestseller. Tapos ito naman po yung ginagamit kong stick guys. Ayan, 10 inches na, ayan siya, joystick. Kung wala naman po ganitong tatak, basta po 10 inches po, pwede na po yun. Ayan siya, ito yung gamit namin. Makinis siya na stick, naka-plastic, ayan po. 10 inches po ang size niya. Tapos ito yun, ay pakita ko sa inyo. Kadalasan po yung barbecue po, meron pong taba. Masarap po kasi guys sa barbecue, lalo na sa pork barbecue, yung may taba sa dulo. Sa dulo po ang purpose po kung bakit po yung taba na sa dulo, para hindi po siya madaling masunog. Kasi po yung taba guys, pag nalagay na siya sa apoy, madali po siyang masunog. Kaya ang tendency malulusaw or masusunog po siya ng madali or mabilis. Kaya ilagay natin siya sa pinakadulo, tapos saka na po yung mga laman. Ganon din po kung ano po yung ginawa ko sa isaw, isisiksik din po natin siya. Siksik din po yung paggawa natin. Papokus na ka. Ayan, isisiksik natin siya sa pagtutuhog. Ang bentahan po pala namin dito guys sa ganitong pork barbecue ay 22 pesos. Kasi medyo mahal na po ngayon ang pork, yung pork meat or pork karne ng baboy. Yan po, ganito po yung ginagawa namin. Hindi kami masyadong nag-uusli sa dulo ng stick. Ganito po. Siksik natin siya. Ito na po yung nagawa ni Mr. po. Si Mr. po kasi yung gumagawa. Ayan siya. Kadalasan nasa dulo po yung laman at isiksik. Malambot lang po yung karne guys. Kaya madali lang siyang tuhugin. At check, kung meron pong magtanong, baka po magtanong kayo kung meron ba akong video nito. May video po ako nito guys kung paano mag-marinate itong pork barbecue. Check nyo po yung aking YouTube channel. May video na po ako nito kung paano po siya i-marinate. Ngayon po ay ito lang po yung pinapakita ko sa inyo dahil nga po sa request ni ma'am kung paano daw po ito tuhugin. Kaya papakita ko sa inyo. Ganyan lang. Ang bilis lang guys kasi sobrang lambot po talaga ng aming pork barbecue. Doon po sa aking video, meron po akong sikreto or sinishare ko na sa inyo. Nire-reveal ko na sa inyo po kung paano po yung sikreto ko para maging malambot po yung aming pork barbecue. Yan siya guys. Kailangan isiksik natin siya, hindi natin ilalabas yung stick para hindi po masunog. Ganyan. Ito po ay 22 pesos. Ganito kalaki guys. Ayan siya. Tapos si Mister yung gumagawa at si Mister po ay expert na nito. Naturuan ko siya ng paggawa nito at pag-marinate. Para po tulong-tulong kami sa mga ginagawa guys kasi habang nagagawa ko nito, ginagawa ko yung iba naming mga ihaw-ihaw.
Ganyan lang siya. Ulitin natin. Kasi po, masarap po talaga sa barbecue yung may taba sa dulo. Pero gumagawa din po kami ng walang taba sa dulo, guys. Kasi yung iba namin mga customer, naghahanap sila ng, ayaw nila ng may taba sa dulo. Yung may taba. Kaya may gumagawa din kami ng walang taba. Yan lang po, guys. At sana po nakapagbigay ako sa inyo ng idea. Ganun din po sa lahat ng mga ihaw-ihaw, yung iba kong mga ginagawang ihaw-ihaw, yung Betamax, yung atay ng manok, atay ng baboy, balon-balunan. Ganun po yung ginagawa ko. Isiksik lang natin siya. Malambot lang siya, guys. Isiksik lang natin. Siksikin lang talaga natin para hindi po masunog yung stick. At malambot lang naman yung mga, ayan, sobrang lambot lang siya, oh. Dahil sa ating ginawang sa ating marinate, dahil sa mga sangkap natin sa pag-marinate, kaya siya malambot, guys. Tapos ayun siya, ganyan lang, ulitin lang natin, ganyan lang siya. Kailangan maganda yung pagkahiwa natin sa ating pork or sa ating karne ng baboy para maganda po siya or madaling tuhugin. Tapos check nyo po yung aking YouTube channel, may video po ako kung paano po yung tamang paghiwa sa ating pork barbecue. At yung stick, ito yung aming ginagamit. Sa dugo, 9 inches po, 9 inches. At sa isaw, ito naman sa mga laman, 10 inches po. Yan lang po, ulitin ko po, sana po nakapagbigay ako sa inyo ng idea tungkol po sa tutuhog ng mga ihaw-ihaw. At ihahabol ko lang, ito po palang ginagawa naming pag-marinate sa aming pork barbecue. Sa lahat po ng aming mga ihaw-ihaw, yung isaw din kasama, basta't may nakamarinate, basta nakamarinate po, pagkatapos po namin i-marinate at or itimplahan, dinediretso po namin kaagad yan pag tuhog. Kasi ayan po, ganun kadami. Ito po siguro ngayon ay mga ilang kilo to. Halagang 10 kilos. Ito po ngayon ay mga 10 kilos. So bali, habang nagtutuhog tayo, nagmamarinate na po yan. Kaya po, pagkatapos po namin i-marinate, diretso po tuhog ang ginagawa namin. Tapos, ayan, pagkatapos nito, yung sauce po nito, itong pinagmarinatan, yung sauce po na yan, ibubuhos po namin dito sa, ayan, yung mga nakatuhog na. Kaya po, tapos pagkatapos po nito, ilalagay namin sa ref or sa freezer kasi hindi po namin lahat dinidisplay yan para hindi masira. May mga video na po ako kung paano po namin ini-imbak or ginagawa po namin yung aming mga barbecue. Hindi po namin lahat yan, guys, tinitim or dinidisplay. Nilalagay muna namin sa freezer at saka sa ref yung iba naming mga barbecue pa masira. At saka kung in case naman na hindi natin mapaubos, lalo na pagka umuulan, guys, yun po yung time na matumal kami na ilalagay natin sa ref, kinabukasan pwede pa natin siyang ibenta at fresh na fresh pa siya, guys. Kasi ang barbecue, lalo na yung mga ating mga pork barbecue, habang tumatagal, lalong sumasarap yung ating pork barbecue dahil lalong nanunuot yung lasa. Kaya yun, itong marinate na to, ulitin ko, itong sauce na to, binubuhos namin dito sa aming mga nagawa na barbecue. Habang tinutuhog natin siya, nagmamarinate na po siya. Ayan na, nakadalawang planggana na si Mister. Tapos yun pala, guys, maisisingit ko lang, ito palang mga ginagawa namin mga barbecue na to, hindi po namin yan tinitimbang. Tansyado lang po ito, guys. Kasi sa tagal na rin po namin gumagawa, parang tansyahan na lang. Kasi pag magtitimbang pa tayo, matatagalan tayo, guys. Kasi isipin mo naman yan, imagine 10 kilos. Konti na lang siguro para sa iba yan, pero para sa amin yung 10 kilos, guys, everyday, marami po yun. Kaya kung magtitimbang tayo ng ganun, 10 kilos, titimbangin natin isa-isa para maparehas lahat yung tuhog. Hindi kaya, guys. Kaya ang ginagawa namin, sa tagal na rin namin, tansyado na rin po namin yung dami. Kaya hindi na po namin tinitimbang. Tansya-tansya lang po, guys. Ganyan kadami yung 22 pesos. Walang timbang-timbang. Tansyahan lang po siya. Yan lang po. Sana po nakapagbigay po ulit ako sa inyo ng idea tungkol po sa mga ihaw-ihaw. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat.